Good morning everyone! Maulan nga ngayon sa labas guys. Tamang-tama lang din at yasumi ko ngayon. Kaya tanghali na talaga ako bumangon. Kumukulo na ngayon dyan ko niyan kaya dumiretso na ako ng kitchen. Ito nga pala yung binili ko last time sa supermarket. Puring din siya pero kakaiba yung texture niya. Actually ngayon ko lang to natikman. Though wala naman gaanong pinagkaiba sa original na lasa ng puring ng Japan. Pero mas bet ko ata to kasi hindi siya gaanong nakakaumay. Kung sa Japan nga guys ay puring at sa Pinas naman ay leche flan. Ang puring nga guys ay hindi masyadong matamis unlike sa leche flan. Kaya hindi talaga to nakakaumay. Pero the best pa rin talaga ang leche flan ng Pinas. Sinimot ko na nga yan guys. Mas nauna pa nga yung dessert ko kaysa sa lunch. Kumukulo pa din nga yung tiyan ko. Kaya naman naisipan ko na rin na magluto nitong pansit canton. Minicrowave oven ko na nga rin tong buttered shrimp na niluto ko kagabi. Ang 2 or 3 kainan ko na nga pala yan. Sa isang linggo nga, isang beses nga lang ako magluto ng ulam. Pag nagluluto nga ako ay 3 or 4 na putahe, depende nga sa stocks ko. Etong sauce nga ng pansit canton ay tumigas na. Kaya naman pinalusaw ko muna yan sa pinaglutuan ko ng pansit canton. Etong pansit canton nga guys na nabibili ko dito ay maputla siya. Hindi gaya ng pansit canton na nabibili sa Pinas. Ang itadakimasu nga guys ay kadalasang binabanggit ng mga Hapon bago sila kumain. Kung sa Pinas naman ay salamat sa pagkain. Dito naman sa Japan ay itadakimasu ang sinasabi. After naman kumain ay gochisu sama desu naman ang kanilang sinasabi bilang isang pasasalamat. Sip ko nga guys na parang mas masarap magkamay kaya naman naghugas na lang ako and then nagkamay na. Pagpasensyahan nyo na nga ako at gutom na nga talaga ako niyan. After ko kasi kumain ay mapapasabak ako sa matinding linisan. Every week nga ay nag-alternate kaming 3 ng maglilinis ng CR at ng kitchen. Ako ngayong nakatanto last week pero dahil busy nga ako sa trabaho at straight yung duty ko last week ay hindi na nga ako nakapaglinis. Hindi naman din ako makapaglinis after work kasi may oras lang yung paggamit namin ng vacuum cleaner. Masyadong maselan kasi yung mga Japanese guys kaya ang paglilinis namin ay until 7 PM lang. Kahit nga yung paggamit namin ng washing machine ay may oras din. Pagwa-washing naman ay from 7 AM hanggang 8 PM. Bawal nga yung maingay dito. Kahit nga manood ka ng TV ay kailangan naka-minimize lang yung volume. Hindi nga rin pala pwedeng mag-karaoke dito sa bahay, hindi gaya sa Pinas. Kasi kung hindi, ay baka damputin ka na lang talaga ng mga pulis dito sa bahay mismo. Ang dami nga talagang bawal guys. Kailangan sumusunod ka talaga sa batas nila. Hindi lang sa batas ng government dito sa Japan, pati na rin sa batas ng ibang tao at mga kalapit bahay. By the way, at ito na nga ako at naglilinis. Hindi ko na nga alam kung paano ko ito uumpisahan. Masyadong makalat na rin kasi talaga. Though nagkikligo naman kami. Kaso hindi mo rin talaga maiiwasan na may maiiwang kalat. Binibiro ko ngayong kasama ko niyan. Sabi ko, huwag siyang masyadong malikot. At may CCTV pala kami dito. Kaya yan, naghahanap-hanap siya sa sulok-sulok. O diba, akala mo kung sinong rumarampa na magtatapon lang ng basura sa kalye? At napasilip pa nga. Napapakamot ulo tuloy ako sa pinanggagawa ng batang to. At dumating na naman niya yung isa naming kasama. Pinaghahanap nga rin namin ng CCTV kung nasaan. Yun. Oh, diba? Parang mga tanga lang. Hindi alam kung saan papunta. Oh, sinasabi ko sa'yo, sisilip pa talaga siya. Hindi pa nga nakontento yan at tumapit pa sa camera. Oh, diba? Ang galing. Hindi nga ako matapos-tapos ng linis niyan, guys. Kasi panggulo tong 2 kong kasama. Pero joke lang yun. Kakatapos ko nga lang linisin yung lamesa, i-arrange yung lababo, lahat. Nilabas na nga natin yung pangmalupitang vacuum cleaner. Before nga ako mag-vacuum, ay ginagamitan ko muna to ng walis na parang mop. Hindi ko nga alam, parang pang dry mop ata to. Na nasira, tapos nilagyan na lang ng stockings. Habang naglilinis nga ako, guys, ay may na-discover ako ditong mini storage box sa ilalim. Hindi ko nga alam kung para saan yan, guys. Gusto ko nga sanang itry pumasok dyan kaso wag na lang kako kasi baka masira. And by the way guys, ito nga pala yung garbage bin namin para sa can, PET bottles at boteng babasagin. Hindi kasi yan pwedeng pagsama-samahin. At doon nga lang namin dinidispose yan sa may supermarket. And yung mga burnable garbage nga lang guys, ayun lang yung kinukuha ng truck every week. Dito nga sa Japan ay kailangan marunong kang sumunod sa patakaran ng mga basura. Kasi kung hindi, baka maibalik yan sa bahay mo or kundi mai-report ka. Kaya kailangan talaga guys ay sumunod ka sa rules. Kaya hindi naman talaga mapagkakailan na ang mga Hapon ay marunong sumunod sa rules. Kaya naman ang bansang Japan ay isa sa pinakamalinis na bansa at maunlad.
Though, hindi naman lahat, pero ang mga kabataan nga dito sa Japan ay masyado nang dinidisiplina. Pero maniniwala ba kayo guys na malungkot dito sa Japan? Ay nako, sobrang lungkot dito guys compared sa Pinas. Masyadong seryoso yung mga tao dito. Kapag nasa labas ka, ay wala kang masyadong maririnig na ingay. Hindi nga rin pala uso dito guys ang pagbubusina ng mga sasakyan. Kahit sobrang traffic na ay wala talaga. Kasi nga ang rude sa kanila ng pagbubusina. Kung bubusina man sila ay isang beses lang. At sign lang yun ng pasasalamat kapag pinadaan ka. Nung nagpa-practice nga kami ng bike sa park kasama yung manager namin, ay napansin nga na panay bell kami ng bike sa tuwing may nakakasalubong kami mga tao. Sabi nga sa amin, ayun nga daw ang wag namin gagawin. Kasi ang rude daw yun para sa kanila. Kaya kapag lumalabas nga ako ng bahay guys, ay bihira sa bihira lang ako nakarinig ng bumubusilang sasakyan. Kaya sa mga nasa Japan dyan at nagbabalak na pumunta dito ay alam niyo na guys. By the way, nasa finishing session na nga ako niyan. Wala nga pala kaming map dito sa bahay. Kaya etong towel na lang yung ginamit ko pang map na itong sahig. Siguro naman okay na to. Ja, mata ne. Arigato.